Pili ko ano to, gold lane. Grabe. Carry, Claude, Beatrix. Pwede rin yung Melissa actually. Men, isipin mo, bumabalik talaga tayo sa bagong luma. Tingnan mo, Matilda, Rafaela, Angela. Ay, may Dati nung Matilda ba? binaban sa blacklist Wala na. to, you know, alam mo na kung sino naglalaro eh. Grabe ka na, oh my perks. Diba, at this point in time, this is perks, yung pressure, yung adjustment na ginawa niya to cater to the play style that Coach Bonchan is using. You know, I know we've seen my Venus from before, pero this is the flexibility na ipinapakita sa atin ni Perks. Here we go. Ayun na ba? Why? Okay. Flinex. Flinex, Rome. Hylos, Rome. Hylos, Alright. pwede rin namang, hindi, malabo na. Kasi, nisip ko, may gumagawa ng CC Gold din eh, pero, I mean, pwede naman gamitin ni Ohe, pero I think mas reliable dito yung mga marksman na gold lane. Unless, tinatago talaga nila yung Lunox kasi parang pwede mong i-bait yung Harit sa side ng Smart Omega. If they do go for the bait, no? Pwede mangyari yun. If mag-Lunox naman yung Smart Omega, let's say unahan nila yung blacklist na kunin namin yung Lunox instead of Harit. Ang problema mo doon is kapag nag-Lunox si Omega, makakapag-Beatrix si Ohem. Pero mukhang magiging sagot nga dito ay yung Ooh! Here we go. Na matagal na nating pinag-uusapan. This is a Lugi na kayang-kaya din talaga gamitin ni Okil. Okay. But this time around, the 1-1 locked in para dito kay Jong. Okay, it's a good goal lane. Marami siyang matchup na kaya niya ipanalo even versus the Claude carry. Pero again, definitely may mga ibang options pa naman. May mga ibang options pa naman. Nandiyan pa yung Bruno, yung Beatrix. Actually, even Lunox sounds decent. O pang-cancel din ng crossbow of Tang if ever. The Lunox has access to the Brilliance. Eh. Na pwede talagang sirain na lang ang araw ng isang 1-1 na lumilipad. Pero mukhang magiging sagot na dito ay yung comfort pick Nathan Pwede. na madalas nating nakita sa kanya during the regular season. Yeah, ang kinagandaan nitong Nathan is once na umabot sila level 4, naka-fast clear lahat ng lane. Hindi niya kailangan intindihin yung threat ng crossbow of tanks. Dahil pwede rin naman siya mag-ulti flicker out, yung usually ginagawa ng Nathan. And ang nakakatakot dito sa lineup ng Blacklist International is napakalakas nung kanila late game. Suyu's debut sa MPL Philippines will be arriving mula sa playoffs. A crucial game pa na kinakailangan ng Smart Omega para maipagpatuloy ang kanilang takbo dito sa playoffs. Pero isa na lang ang sigaw ng agents. Isang panalo na lang ang kailangan ng Blacklist International. Will they get it in this game? We're about to find out. Casters, pasok! Ito na ba ang huling laban? O ipagpapatuloy pa ng barangay ang kanilang storya dito sa ating playoffs, sa ating Mosatel, and bring it up pa rin para ihatid sa inyo Welcome to ang Mobile napakagandang Legends. aksyon for Blacklist International and Smart Omega. Ito yung ibang version naman ng Blacklist International na makikita natin na may capability pa rin na i-flex. Kasi in-introduce nila na parang simula pa lang nung sharing ito na sobrang ube talaga nung idea. Pero dito naman, yung approach yata nila ay may onting chaos, kumbaga, sa mga pwede mong asahan during team fights. Oh, tsaka parang ano to gusto nila yung talagang team fight kung team fight, meron silang damage from long range. Yes. Meron silang biglang pumapasok with Lord JM sa hero na parang nakadikit na sa kanyang pangalan. And dun sa isang content na inilabas din ng MPL Philippines, parang kinukwento din ni Oheb yung naging journey nila buong regular season na meron talagang naging struggle for them. Ang naiisip na lang nila is kung paano sila makakabawi. Kailangan lang nila ng isang panalo para magkaroon ng momentum. At yung momentum na yun ay bit nila hanggang ngayon. Oo, tsaka marami ng teams yung gaya na nabanggit mo, unti-unti na talagang rumerespeto or kumbaga ay ina-acknowledge na yung mga kailangan mo talagang i-watch out na mga picks for Blacklist International. Pero parang at this point, sa sobrang dami kasi nang in-introduce nila, ma-overwhelmed ka na. Kung ano yung pagtutuunan mo ng pansin na gusto mong i-limit dito na options for Blacklist. Pero at least for Smart Omega, sila rin naman dito ay mukhang nakapaglabas ng mga gusto nila. Parang ito naman yung signature nila lalo nung latter portions ng regular season na parang nagiging idea especially for Chakno and even Atoy R and Weird C. Ano ang magiging laro ni Andorio gamit nga etong bagong hero na si Suyo at ayun na yung kaunting patikip natin
kukunin. Pero dito pala sa bandang Riverside, may magkakaroon ng casualty. Oo, makukunan din kasi yung mga nakatapat na Julian Sakto kay Shane Pierce dito ng side ng Blacklist International. That is gonna be very crucial dahil meron na rin turtle. Kinagandahan for Smart to my guys na umuwi muna si Perks. So hindi pa sisimulan dito ng Blacklist yung turtle. But so far ay Blacklist na lamang sa ating laban. Kaya naman pag-usapan natin yung Smart Omega. Ang naging identity din nila dito para sa ating tournament is yung sabihin na natin gulang Yep. paglaro. Yun yung kailangan naman nilang ilabas Yes. against Blacklist International. Kailangan yung gulang Oo. ay nandoon para ma-zone out yung mga players. Na gradually feeling ko ay nakakapa naman na ng Smart Omega. Kanina nga, napakatapang talaga ni Andorio na umagabang. Pero teka lang, siya pa rin pala ang makakakuha ng ating turtle objective. Andun na rin yung Avatar of Guardian. Inabutan pa naman dito si Haji. Meron pa siyang passive na Pride of Ice. Pero may iwanan yata si Chuck na tinatanggap yung mga Yo-Yo Blitz. Maging yung Frigid Glacier. Kaya naman makakakuha ng bawi doon ang Blacklist International. At si Perks na buhay pa. At doon na magtatapos. Pansamantala ang ating team fight. Okay, so nakita natin dito na parang ang nangyayari ngayon for Omega is nagiging bait na lang nila. Talagang front runner nila dito si Chakso para sa ating game for Blacklist International. Anyone na pwede nang i-punish as much as possible para magkaroon sila ng trade ay kinukuha nila. So kahit nakuha ng Omega yung turtle, lamang sila ng 1.1k gold. Pero later on pa natin makikita yung bugbugan pagdating doon sa mga gold laners natin. Pero napakalaking factor is gonna be the difference in terms of gold ng dalawang junglers natin. Oo, napupunta dito halos sa kay MP The King yung ating kill participation at gustong-gusto mo naman yan kasi parang in a way hindi naman siya sobrang mag-hesitate na umarap din dito. In the same way na nakikita natin yun ang ginagawa ni Andorion, umaabang pa nga siya lagpas nung first tower para lang talagang tapangan din dito at kumbaga magparamdam kontra dito kay Oheb. And hindi naman pa nangyayari yung kagustuhang iyon ng Smart Omega so far na makapag-shutdown sila ng isang lane. Kasi namamanage ito ng maigi ng Blacklist International. E nabanggit naman ito ng ating Phoenix Game Tambayan. Basta makapag-level 4 ay parang literal na magki-clear na lang yan at hindi naman naaabalahin yung laning or whatnot. So, tingnan natin kung paano magiging sagutan dito ng ating mga players. Corrosion side, by the way, nakita natin na binild na dito ni Jome. Mataas ang winning percentage, if I'm not mistaken, ng 1-1 para dito sa ating tournament. Okay, meron diversion play na mangyayari doon sa may top lane. Okay, sinugod na nga rin dito si Atoy, Lord JM ni Atoy R. Pero mukhang mapapawian pa nga doon si Ryota. At buhay pa si Lord JM dito na ako bouncing pa siya papalayo. At hindi pa nga siya naabutan doon ni Andoryo. Oo, ito yung literal na napatumbling. Napatumbling na lang talaga. Habang sa may bottom lane, another one na naman para dito sa side ng Blacklist International. So, hindi na to trade eh. Kasi sila talaga yung lumamang. Akala natin, mapapatay nila si Lord JM. Yun pala, makakapatay si Lord JM, makukuha ng Blacklist yung turtle at napatay pa nila si Joma. At this point ay parang napaka-expensive nung ganoong klase ng mga pagkakamali. Kasi napakaagap talaga ng Blacklist International maghanap ng bawi. Pero speaking of bawi, ito na rin ba yung magmumula sa side ng Smart Omega kasi magandang lingering of skills ang ating naimamalas mula dito sa kanila. Pero MP The King, yun na nga ang sinasabi nating bawi ng Smart Omega. Nakuha nila ang jungler ng Blacklist International. So ngayon nakikita natin na strength ng lineup ng Smart Omega naman is yung higop, yung vacuum dito ng isang Luyi, which by the way, ay nandito sa may bottom lane. So more on vision na kanya ipapakita para malaman na nandito si Oheb. Kaso yung nga lang, parang delikado yata ng katapat mo isang Nathan. Ginamit ng Fury of Everything. And Oheb ay makapatay pero patay din naman dito si Okir. Yung abangan at gulatan natin dito. Kakabulagaan eh. Ay, kanina pa tuloy-tuloy ang mga nakikita natin eh. So, Glorious Pathway kinasa na rito sa baba muna ni Perks at at the very least ay talagang dumedepensa naman ang Blacklist International dito sa kanilang mga objectives. Pero ito na ba yung nakakapitalize unti-unti ng Smart Omega na hindi naman na sobrang ube? Yun ang nangyayari for Blacklist International. Sila na rin yung nakakapaggawa ng Ginugulat nila. unexpected plays. Oo, ginugulat nila dito kung nasa ba yung mga players ng ginugulat nila yung Blacklist kung nasan ba sila para medyo maggulo yung pattern na ginagawa ng Blacklist against them. So meron man naman tayong kakaiba. Malaki yung lamang ni Oheb against Joe. Medyo mahirap kung 1-1 ka kasi kailangan mo munang matatakan lahat bago ka makapag-cross-court. Merong skill dito si Oheb na yung parang nalilito
Nalito na lang talaga. Oo, superposition. Yung pwede niya talagang itutulak din, papalayo yung mga mag-aabot sa kanya. And nakita naman din natin yung timings na ginagawa ni Oheb dito, na hindi niya basta-basta kinakasa yun. Basta't alam naman niya ay meron din siyang kaantabay. Pero this time kaya alam ng Blacklist International na napakaraming membro ng Smart Omega ang nakapaikot dito sa Torre. At talagang pursigitong kunin at patumbahin yung first tier bottom lane turret na yun ng Blacklist International. So mukhang hindi naman na nila masyadong i-risk na depensahan yun. At sa halip ay dito na lang sila sa turtle magpo-focus. Pero si Andorio pa ang makakasecure nun. Dalawang magkahiwalay na laban pero kinakayatan ni MP Taking si Andorio. Doon naman sa kabila mukhang mayroon namang makapopro na Pride of Ice. Kaya naman si Haji ngayon ay mapapatumba ng Smart Omega at hindi pa tapos ngayong mga miyembro. Talagang gusto nila ng mga Torre at sobra-sobrang panggugulo. Oo, nasira din yung Torre dito sa may middle lane. So talagang ginugulo na nga ng Omega dito yung usual pattern na ginagawa ng Blacklist International. Even Andorio, the usual pattern naman niya ang ginagamit niya na after teamfight, okay, kumuha tayo ng objective. Diretso naman tayo for another objective which is yung turret dun sa may top lane. So parang nangyayari ngayon is binibilisan ng side ng Smart Omega kasi meron naman silang pang-teleport eh. Meron naman diversion si Okir dito. And even si Joe ay sinasama na nila dun sa teamfight. At naman po sinasabi dito is parang try pang i-decipher ng side ng Blacklist kung paano yung magiging sagot nila. Pero ang nagiging masakit sa ulo for them is yung vacuum dito ni Okir. Oo, kasi even if makita natin ang Blacklist International na ginagawa naman yung typical na mag-join forces sila at magsasama dito sa mga teamfights, katulad ng mga nakikita natin mula dun sa mga ube na playstyles nila kanina, ay yung parang difference na nangyayari ngayon ay yung mas kaya na rin makipagsabayan ng Smart Omega in terms of yung isang bagsakang damage Crowd na may control pa. may nakuha na sila agad-agad na member. Tas yung sustain dito ay nagiging questionable for Blacklist International pagdating doon sa mga prolonged or extended natin na nagiging team fights. Kasi yun din naman yata, in a way, ang gusto dito ng Smart Omega. Ang dami nilang ways na maka-in out tapos mabibilhan pa nila ng oras yung damage dealers na makapag-dish out ng damage doon sa mga members ng Blacklist. Oh, eto na. Meron na naman tayong panibagong objective, ladies and gents. This is the first Lord para sa ating laban. Maliit na ngayon ang mapa ng side ng Blacklist International. Pero kung mapapansin natin, Perks is still at 2-0-1. So parang hindi pa masyadong napipigilan yung kakunatan ng isang Hylos. Pero kinagandahan kasi because of the dispersion and even rotation, dito ni Okir, parang hindi ganun kadali na pumasok at puntahan yung supposedly pwedeng i-zone ng Hylos. Eto na ulit. Eto na ulit. Lord ay sinisimulan ng Smart Omega. Nandito si Perks and even Lord JM para biglang mampulaga. Even Haji ay hindi lumalabas kasi wala siyang passive. Okay, ginamit yung diversion. Saan pupunta bigla? Ay, naku, teka lang, tatlong miyembro ito na makahanap kay Haji! And Haji will be down! Nandun na rin yung paghanap ni Jom dun sa mga miyembro sa likod ng Blacklist International. Susugod na rin dito si Jackno pero magkakahiwalay yung laban natin kasi may harang na ginawa dito si Lord JM pero maging siya ay mawawala na! Jackno magiging kapalit pero isa yun para sa dalawa! Okay, so biglang lumiko yung mga players dito ng Blacklist. Talagang pinotektahan nila si Oheb. Okay lang daw as long as buhay pa rin siya kasi pwede silang dumiretso for a teamfight. May sinasabi natin, Perks is down. Biglang ginulat ng mga players dito ng Omega. Ito na yata yung inaantay nila para simulan yung Lord at sinisimulan na nga nila. Hindi na nga natin nakikitang tumatagal enough para makapag-crossbow of tank si Jome. Kasi ganoon naka-respectable yung damage or yung burst na meron ang Smart Omega at this point. Basta't masama mo si Okir, basta't may maka-hold down dito na isang front na makunat na miyembro ng Smart Omega na parang marami-rami ka naman pwedeng i-assign na gawin yun. Parang nagagawa na nila kung ano yung kanina pa nila tinitimpla. Yung parang tinatry nila, no? Parang kanina siguro nasobrahan sa toyo. Tapos ngayon ay naipantay na may suka. At chicken ba ulit ang... Hindi, adobo naman, pero chicken pa rin. Adobong chicken. Adobong chicken. Ang pinaka-ulam nila. So, tinan natin na kasi yung Lord ay nandito sa may bottom lane. Pwede i-force dito sa may middle lane. Naka-flow yung minion wave ng Smart Omega doon sa may top. At wala munang purple buff para dito kay MP the King. So, parang mababantayan yata dito ng side ng Omega yung kanilang Lord. Oh, tsaka parang ang bilis na nagiging takbo ng laro for Smart Omega. Ito yung parang nag-work sa kanila this time. In contrast dun sa alam nating gusto nila, pinapatagal yung laban, especially with the Suyu right now. Pero may mahanap na naman silang isa. Tapos sabi ni Jackno, ako na bahala dun sa mga nasa likod. Ryota is down, pero so is Perks and Oheb. Tapos yung crossbow of Tang, ngayon nilipat lang sa mga miyembro ng Blacklist International. Kaya naman madadamay pa si MP the King at magkaka-access na yata sila sa base.
Oo, parang hindi yata daw papayag yung barangay na basta-basta na lang na hindi na matatapos yung laban, na hindi sila makakabawi dito sa Blacklist International. Even si Haji ay matatarget na nila. Napilitan pa mag-flicker out. Inaantay yung minion wave dun sa may middle lane na nadepensahan ni Lord JM yung isa. Aabot pa si Perks, si Oheb, and even MP the King para dumipensa. Hindi na ibibigay ng Blacklist ang kanilang isa pang inhibitor turret at magiging matagumpay ang depensa at pagbili ng oras para sa mga agents. Pero ramdam na natin yung kalamangan ng barangay, yung Smart Omega nakakapag-init-init na. O, tsaka parang ang ginagawa dito ni Neriota, kung mapansin mo, parang every time na meron nasa harap, parang dinediretso na niya na, sige, sibain ko na to. Ang importante makalipad si Juma. Oo. Kailangan lang lumipad ni Big J. Yes, I think dito na natin nakita yung pagiging coordinated ni Ryota and ni Chaklu Yes. na mas na-solidify. Marami pala silang Mas wala din siyang lumilipad. tatalon. Oo, may lipad-lipad silang gustong paganahin para dito sa laban natin para talagang mangyari yung lipad ni Jom na pinaka magiging crucial para makuha nila yung clear advantage. Kasi lalo pag nakakalipad si Jom dito, even na nakapagpabawas na si Ukir dito ng mga members ng Blacklist International, ganun kabilis katulad nung nakita natin kanina eh. Yung paglipat at pag-ubos sa mga members ng Oo, parang Blacklist. bigla na lang nawala yung mga buhay ng ilang mga players ng Blacklist kanina. So looking at the items, almost full item na si Big J. Now has the Malefic Roar. Para naman dito kay Oheb, halos ganun din. Pero nag-build siya dito ng leather jerkins. Oo. Para sure na hindi... Nag-leggings. leggings. Uy, wala na yatang nag-jeggings masyado. Pero meron naman kung Cycling na lang, Ah, cycling. kung gusto niya, pwede naman. Pero kasi, yun din ang isa sa mga pinoint out ng ating Infinix Game Tambayan kanina eh. Yung Leg capability steel ng... plates pala, leg steel Oh, plates. yung capability ng Women! Pero wait lang, kasi mukhang nasaktuan sila doon ng Frigid Jade at makakahanap dito si Lord JM ng kanyang mga targets. Pero Andoryu will still secure the Lord at makakakuha naman sila ng way out. Pero gusto talagang lumaban sana ng Blacklist. At sabi nila, sige, gusto nyo palang lumaban. Ito na ang apat ng guardian ni Jack Mamba. Papasok pa rito si Andoryu. So siyempre kakasama pa niya. Mukhang hindi na muna. Kasi Evil Queller, sumasapat na yung damage. At kamuntikan pa yung ibang members ng Blacklist. Akala ko kanina nung nakita natin na napatay na si Jom ay mag-out yung mga players ng Omega. Yun pala ay pwede pa sila mag-go against the side of Blacklist International kasi masakit na at nararamdaman na natin si Andoryu dun sa kanyang Soyo. Yung 205. Parang ay hindi na natin masyado napapansin pero ang sakit pala Oo. nung damage niya. Parang Oo. aray. Oo, ano pala to? Isa pala din si Andoryu sa mga magaling magsuyo. Oo. Oo, tatandaan nyo yan. Magaling pala siya. Mamanuyo. Oo. Oy, wait lang. ay. Meron Lord sa may bottom lane. Madedepensahan po na ng Blacklist International. Ayun na naman yung mga dispersion. Saka rotation na sinasabi natin si Lord JM nandun sa front para mag-zone at madedepensahan ng Blacklist yung Lord. At tingnan natin kung madedepensahan pa rin yung inhibitor turret dito sa may middle lane. Oo, kasi andito na ang Glorious Pathway. And parang ganun lang nabura yung mga minions na nagmamarcha. So, gaya ng ating nabanggit kanina, ay mukhang kaya talaga ng Blacklist dumepensa. Oo, talagang hindi nila binibitawan. Lahat ng mga meron sila ngayon, talagang kanilang pinangangalagaan. Yan! Magaling manuyo, magaling mag-alaga. Ganun pala Ganun ang ating pala. ML na napapanood ngayon. Alam mo, sabi natin kanina, parang ano sabi natin? Ang dami na natin sinabi. sa bagay. Pero nung game number 2, so kaninang-kanina pa pala siya, parang nangyayari na yung build-up talaga, no? Yung mga tumatagal, yung mga climax na build up siya. Ito na yata yung climax na yun eh. Kasi Oo. parang, ang kailangan na lang ngayon, okay, para sa Omega kasi nakikita na kung ano yung ginagawa nila, nade-depensa ng Blacklist. Kailangan nila ngayon ng kontrabida. Ay, kontrabida. Kailangan ng isang kontrabida na magse-step up. Ay. Para magkaroon pa ng panibagong game. Para maputol yung momentum na meron yung Blacklist. Ay, tututong step up pa nga yatang ginagawa dito Kasi ng meron mga step smart up, tapos may step up too. Tsaka lumilipad kasi sila. And basta yun na yun. Tignan na natin kung anong kaganapan dito kasi parang halos nagpapantay na yung mga items na hinawakan ng ating... Umaabot na kasi tayo dun sa equilibrium. Di ba? Oo, di ba? 16 seconds. So Oo. equilibrium na talaga to. Parang padamihan na lang na naipon pang buy and sell
Di ba? Kailangan mo dito ng ng puhunan. Kailangan mo ng pang buy and sell. Sa sobrang bilis nga ng mga pangyayari, feeling natin seconds lang siya. Pero 16 minutes na. Di ba? Dami nangyari. yung mga kaganapan dito. Ito, tingnan natin 3 seconds para dun sa Lord at nag-spawn na nga. Ginamit by the way yung sentry para makita yung ibang Yes. mga players dito ng Omega. And for Blacklist International, kompleto mga spells, merong passive si Haji, ganun din naman sa mga players dito ng Omega. So kung ikaw yung Blacklist at ikaw yung Omega, sino ba ang magandang target na unahin sa teamfight? Oo, kasi parang gusto ng Blacklist International na sigurado silang walang mangyayaring diversion muna. Pero hindi pala diversion na mauna! Way of the Dragon! Sa may Avatar Guardian! Doon sa kantang likod at mukhang nahihigop pa sila ngayon ng mga dispersion. Kaya naman nararamdaman na ng Blacklist International yung hapde na binabato ng barangay at mukhang makakakuha sila ng napakagandang pick-off! Okay, -1. Si Perks ang kanila nakuha, so wala mo ng Perks ngayon. Aside na Blacklist, sinisimulan dito na Omega yung Lord at parang hindi na nga si Silip dito yung Blacklist. Isang malinis at kalmadong pagkuha ng barangay para dito sa Lord. Puso ang kanila yung pinapakita for Blacklist International. Puso din ang kanilang panlaban. Dahil kanina pa nga natin nakikita, nakapit dun sa natitirang 2 inhibitor turret. Oo. Kanina ramdam mo sa Blacklist na ayaw na nila masyadong maglalim muna kasi baka nga may mangyaring diversion, baka gulatin na naman sila rito ng barangay. Pero iba pala yung gulat na gagawin nila. Oh, speaking of gulat, 4 na naka-Winter Crown, by the way, para yun sa Nako. Blacklist International. Baka makakita tayo ng 4-man Winter Crown just in case na pumasok si Chaktu. Nakita yung diversion doon. Okay, paglayo lang. Para masira yung Tori doon sa may mid na lane, pero madedepensahan pa rin yung Lord. Teka lang, Chakno papasok dito. Tapos nako, napakaraming nahuli doon with the dispersion. Makahanap pa rito ng stack si Joe. Mukhang hindi naman, kaya naman makakaligtas pa ang Blacklist International mula Nagaling doon yung sa wave. crossbow of Tang. Pero tatandaan natin, meron naman silang mga winter truncheon gaya na nabanggit dito ni Chantel kanina. So mag-iingat lang din ang Barangay Smart Omega. Nakuha naman nila at least yung isang inhibitor turret. Parang meron tayong trend ngayon sa inhibitor turrets ng Blacklist. Parang every 2 Lords, tsaka sila nakakasira, first Lord nakasira sila ng isang inhibitor turret. 2 Oo. Lords, inattempt nila yung doon sa, Okay. ilang Lord na ba? 3 pa lang, hindi, tigi isang Lord. Tinry nila yung isang Lord para masira yung gitna. Sa second attempt nila, tsaka nila nasira yung Torre sa mid. So, ibig sabihin ba nito, panibagong Lord? Oh. Yung kailangan natin makita para bumigay yung nag-iisang inhibitor turret ng Blacklist. Pwede. Para talagang mangyari yung build-up na tumatagal. Tapos yung magiging intense talaga yung ating climax dito sa nakita nating serye. Sakto kasi game 3 na nga naman tayo at nagpaparamdam talaga dito ang barangay na gusto nila na karoon tayong lahat na Di mga pwede. nanonood ng Game 4. Sabi, di pwede. Mga ganun yung nararamdaman natin. And even yung attempt nila na basagin yun, parang naplanado na unti-unti eh. Yung kailangan may kitang isa para lumayo sila. Tsaka alam mo kasi parang pagdating kasi sa playoff, napag-usapan yan kanina sa natin, sa tambayan, sa game tambayan na pagdating kasi ng playoffs, parang nag-iiba. Oo. Nag-iibang tao yung mga players na parang may nagigising sa diwa nila na Yes. hindi natin malaman pero playoffs. Oo, una natin nakita yun definitely from Blacklist International. Kanina parang iba ang kanilang naging gising eh. Ginulat nila tayo eh sa kung paano nila pinanindigan yung Alpha Sushi, Matilda na naging Rafaela. Tapos ang dami. nag-iba-iba lang siya Dami ng pinagdaanan. So ngayon, parang nakikita naman natin yung same idea pero sobrang naka-invest sila sa magiging late game capabilities talaga no Nathan in their lineup. So parang so long naman as hindi mahanap ng Smart Omega yung Nathan, which I feel like kanina pa nila ina-attempt, ay nakakapag-defend talaga ang Blacklist International ng paulit-ulit. Grabe sobrang totoo yung from our introduction na video. Yes. Yung per role kasi pinakita sila yung Oo. mga gold lane. ang linya nila, Late game. kami ang bahala sa amin ng late game. Oo. So, laban na to ni Job at laban din to ni Oheb. Pero syempre, depende pa rin yan kung paano ang magiging suporta ng kanilang mga kakampi ni Chakno and even Perks. Ukir at saka ni Haji, ni Antonio, tsaka ni MP The King. Kahit na rin kila Chakno, saan sila ngayon pupunta? Biglang mapupulaga yata anytime, walang hingay! Mararamdaman ni Haji na nandoon ang mga members, Ukir and Job. Sila pa yata yung mamapat ni Perks. At nandoon na kayo, Extra Bean! Wala rito kayo, Heb! Wala na si Job at mukhang gusto nilang isunod si Ukir. Kaya naman nabawasan ng 2 ang barangay at tatatluin pa kasi maging si Chakno mahahanap nila! Okay, so habang nangyayari yun, pinorse na lang ng Omega is kumuha ng Lord. Pero 3 players na nakuha dito ng Blacklist. Take note,
40 seconds, 35 seconds bago mabuhay ang nauuna. Kinagandahan para sa Omega, buhay pa naman yung Torre nila sa gitna. Pero pwede yata makakuha kahit isang inhibitor turret. And good thing also, sa gitna din, pumunta yung Lord. Okay. So, nakalabas naman Ay! yung Lord at Wala lang. mukhang tutulong siya dumepensa. Dinula tayo doon netong si Atoyar kasi mukhang nagkaharapan na naman sila nung magkabila ang XP laners. Tingnan mo, may sarili